Mga kaboses, isang napakagandang araw po sa ating lahat at welcome po dito sa ating YouTube channel. And for today's episode mga kabos, ito, magandang pag-usapan po ito mga kabos dahil po, tungkol po ito no, sa inilabas po o pagsita po mga kaboses ng Korte Suprema. Ayan na, sineta na po. Ito pong si Risa Hontiveros sa kanya pong pinanggagawa. Mga kaboses na nilalabas po ng mga fake news at halatang halata po na hindi po niya alam ang kanya pong mga pinagsasabi, mga kaboses, doon po sa nakaraang botohan, doon po sa Senado kung ang impeachment nga ba ho ni VP Sara Duterte ay itutuloy mga kaboses. So, kaya po agad po na naglabas ng pahayag ang Korte Suprema, mga kaboses, para kalampagin po no, si Risa Hontiveros, mga kaboses. At talaga naman pong dapat, no, hindi po pwede sa isang opisyal ng ating gobyerno po mga kabos ang magsinungaling at lalo na po nandyan po sila sa Senado. Paano po nila magagampanan ang pagiging impeachment court mga kaboses kung mismong hindi po nila naiintindihan yun pong mga rules ng Supreme Court at lalo na po yung hindi po nila alam kung yung mga technicalities po sa korte mga kaboses, lalo na po no sa usapin kasi yung nagugat ito mga kaboses sa debate po nila no ni Senator Rodante Marcoleta tungkol po sa mga sinite niya na mga jurisprudence mga kaboses at mga past cases no na hinatulan ng Korte Suprema mga kaboses. Hindi nga po niya alam kung ano pong pinagkaiba ng en banc decision at division decision mga kaboses, no, decision ng division at desisyon ng en banc. So, dyan po sila nagkainitan ni Senator Rodante Marcoleta kasi hindi po siya makasagot. Kasi para bagang yung yung binabasa niya ng mga jurisprudence mga kabos ay Google, halata po, at kumuha lang po kasi ng cellphone itong si Senator Risa Hontiveros, mga kaboses. Bago po tayo pumunta doon sa pinaka-komentaryo natin at bago po natin basahin yun pong statement, mga kaboses, ng pagsita po ng Supreme Court kay Risa Hontiveros, ano po, pakinggan po muna natin. Yun pong nangyari po, mga kaboses, na debate between Marcoleta and Hontiveros, mga kaboses. So narito po yung debate na yon mga kaboses. Mr. President, en banc decisions po. Well, you have to cite the Gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi po bang lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi reiterate po, baka division lang yan, dahil 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are bank on decisions MR. or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I am not the replying to the decisions question. are characterized by the Ayan. following qualifications. One, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. Ayun. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. President, Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Ayan. Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon may dinadagdag na tanong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court in its original decision in 2008 unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. I will have to get more information po on the ISAA reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original assertion na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, as I said already earlier, has reversed a unanimous decision en banc in a lot of instances before. Yun lamang naman po, Mr. President. Noted and entered Salamat into po. the records. Majority Ayun, of ayun, ayun, ayun. Ayun mga kaboses, no? Yun po yung naging debate mga kaboses itong dalawa mga kaboses. Bagay talaga si Risa Hontiveros at si John Ray. Kilala niyo ba?
saka si John Ray, si Franz Castro, mga kaboses, bagay sila magsama, no? Hindi nila alam yung kanila pong pinagsasabi, mga kaboses. Ano po? So, huling-huli, mga kaboses, na talagang hindi nila alam. Kasi yung debate doon, mga kaboses, itungkol po yun sa mga presidents, kung saan po, na pwede o naaangko po sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Yung mga past case po na meron bang masite nila na kasi pinaglalaban ni Senator Marcoleta kapag ka yung 15 judges unbank decision, mga kaboses, pag unanimous decision, malabo na yan na mababaliktad, no? Sila ay pinipilit nila, mga boss, na meron pa pag-asa itong impeachment trial ni VP Sara magpatuloy kasi dahil po sa motion for reconsideration na final, mga kaboses, ng House of Representatives doon sa sa Supreme Court. Ano po? So sila pinaninindigan nila na meron talagang kaso na nangyari noon na by unanimous decision bigla pong nag-iba. Yun po nga desisyon, mga kaboses, ng 15 mga maestrado, mga kaboses. So pilit niyang, meron naman talaga, mga kabos, pero katanungan, unbank nga ba or division? Kasi ang pinagkaiba po niyan, mga kaboses, kapag division lang po kasi, kagaya po nung mga pinagsasabi po ni Risa Ontiveros, mga kaboses, hindi niya alam kung ano division at unbank. Kapag division kasi, mga kaboses, ano po, yun pong pinag-uusapan. Kapag division na decision lang po siya, mga kabos, hati po yan ang Korte Suprema. 3 division po meron po sa ating Supreme Court. May first, may second, and first. May first, second, and third division po yan, mga kaboses. At may tig-5 maestrado po yan, mga kaboses. May tig-3, tig-5 maestrado, mga kaboses, yung pong nasa division decision. Nasa division po, mga kaboses. Ginagamit po nagagamit po na division lang kapag maliliit lamang po na kaso, mga regular na mga kaso lamang po na hindi naman po ito napakalaki, kagaya po na may constitutional issues, kagaya po nitong impeachment. So nangyayari po kapag unbank, lahat po ng maestrado, yung 15 maestrado ay magbobotohan sila, mga kaboses, ano po, silang lahat kung ang concern po is may epekto po sa ating konstitusyon. At the same time, meron pong problema, no, na makaka-apekto po sa ating bayan, mga kaboses. Yan na po yung sa time na po na magkakaroon ng unbank, mga kaboses. Yung mag-decision po is yun pong 15 na mga maestrado. Hindi na po siya division kasi kapag ka-division, tag-5 lang po yan eh. Yun po yung sinabi ni Senator Dante Marcoleta. 5 lang po yan, mga kaboses. Ano po? So, ibig sabihin, anytime talaga na pwede mag-reverse kasi 5 lang sila eh. Pero yung 15, unanimous decision, do you think makaka-reverse pa? Siguro may mag-reverse, mga kaboses, pero na malabo po, no, na lahat po sila mag-reverse, mga kaboses. Kaya po, sinita itong si Senator Riza Ontiveros ng Korte Suprema, mga kaboses. Ano po? Ayon po kasi ng Supreme Court, mga kaboses, dito po sa post ng Batas PH, the Supreme Court has issued a statement to belie the assertions of Senator Riza Ontiveros, who claimed that the High Court unanimously reversed its original decision in the case of League of Cities of the Philippines versus the COMELEC in 2009. In a statement released Thursday night, Supreme Court mouthpiece Attorney Camille Su Meiteng said, "We clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine Reports." Hindi kasi marunong magbasa itong si Riza Ontiveros, kaya kinalampag na naman sila ng Supreme Court. Hindi ka pwede na magmamagaling tayo sa Korte Suprema, mga kaboses. Dapat siguruhin natin na tama yung action natin. Ano po, napahiya tuloy tayo. The Supreme Court was uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Ayon po sa kanya, this comes after Ontiveros during the heated Senate impeachment debate on Wednesday cited the case of League of Cities of the Philippines versus COMELEC and International Service for the Acquisition of Agri-Biotic Applications Incorporated et al. Versus Greenpeace Southeast Asia, in claiming that the Supreme Court unbanked has unanimously reversed its original decision in a motion for reconsideration. So mabuti na lang po talaga na
talaga pong nag-fact check ito pong Supreme Court, mga kaboses, no? Ibig sabihin lang po, mga kaboses, hindi lang po basta mali ang sinabi po ni Senator Risa Ontiveros, hindi rin po malinaw, mga kaboses, kung saan ho niya kinuha ang fake fact na ito. Mga kaboses. Kasi after po nun, inamin naman po ni Risa Ontiveros, yun pong pagkakamali niya, yung kabubuhang pinanggagawa niya, mga kaboses, no? Na sabi po niya, upon checking again, the many reversals in the League of Cities decisions were not decided unanimously. Pero wala na, tapos na, nag-spread na tayo ng fake news. Ginamit na niya ang maling impormasyon, mga kabos, para magmukhang may legal na basihan ang argumento po laban kay Vice President Sara Duterte. No? So, real talk laman po tayo dito, mga kaboses. Kung senadora ka at lalaban ka sa impeachment debate, obligasyon mong siguraduhin na tama ang binibitawan mong facts. Ano po? Dahil kapag mali ang basihan, mali ang konklusyon, at maling akala ang binigay sa taong bayan, mga kaboses, no, medyo maguguluhan po ang taong bayan, mga kaboses. So sa issue nito, mga boses, fake news ang pinakauna nating kalaban, hindi po si Vice President Sara Duterte, mga kaboses. At sa pagkakataong ito, mga kaboses, mismo ang Supreme Court na ang nagsabing napakamali mo talaga, Risa Ontiveros. Ngayon, meron pa ba silang credibility na pagkatiwalaan natin na sila ang humawak ng impeachment case ni VP Sara Duterte? Tama lang po talaga ang mga desisyon ng Korte Suprema na kailangan naman po nila din pong ayusin. Yun po mga procedure dyan po sa pag-pursue ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tayo magagawa, huli na po. Huling-huli na po si Risa Ontiveros. Mga boss. Kayo, ano po ang reaksyon ninyo, opinion, suggestion, mga kaboses, regarding po sa ating issue na pag-usapan ngayong araw, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsuporta, pagsubaybay dito po sa ating YouTube channel sa Standpoint Analysis, mga kaboses. Thank you po. Ako po si Kaboses Wins, mga kaboses. Subscribe, hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po ng mga kaganapan ng ating bayan, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.